Gamot laban kay Maring Corona. Nadiskubre na nga ba ng isang Pilipino? Ano ang katotohanan patungkol dito? Tara, pag-usapan natin yan. What is up guys? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. Ako po si Evan, PUP, Math Teacher and Profession. At ngayong araw ito ay pag-uusapan nga natin itong isang gamot daw po para kay Maring Corona na nadiskubre ng isang Pilipino. Kaano nga ba katotoo ang lahat ng ito? Ako po ay nagsaliksik. At sa aking pananaliksik ay nalaman ko ang katotohanan. Alam ko po na narinig nyo na yung nag-viral daw na gamot at ito ay gamot mula kay Dr. Willie Fabunan, mga e-vouchers. Marami ang mga Pilipino na umaasa na sana ito na talaga ang kasagutan sa lahat ng nangyayari ngayon. At kung sakali man na ito ay totoo at ma-prove at matest na epektibo ang gamot na ito, ang doktor na nakadiskubre po noon ay ang kauna-unahang Pilipino na makakatanggap ng isang Nobel Prize Award, mga e-vouchers. May tuturing talaga siyang isang bayani. Pero sino nga ba ang taong ito? Siya po ay si Dr. Willie Fabunan, mga e-vouchers. 45 years ago, si Dr. Willie Fabunan ay nagtayo ng isang clinic doon sa Zambales, mga e-vouchers. At ayon nga po sa mga pasyente, proven and tested na po ang mga gamot ni Dr. Fabunan na kayang-kayang pagalingin ang mga sumusunod: dengue, chikungunya, dog bite, snake bite, at HIV at AIDS, mga e-vouchers. Dagdag pa nga ng komento ng iba, kayang-kaya rin pong pagalingin ni Dr. Fabunan ang merong sakit ng influenza at Ebola. Sa akin pagsasaliksik po, siya po ay gumraduate sa isang kilalang school o university dito po sa Pilipinas at totoong lisensyadong doktor talaga siya at matagal nang pinapractice ang kanyang profession, mga e-vouchers. Nung mga nakaraang araw, merong nag-testify sa FB na siya daw po ay gumaling mula sa gamot na binigay ni Dr. Fabunan, mga e-vouchers. Ang pasyenteng ito ay galing sa isang ospital pero hindi na daw kinaya ng ospital na i-treat itong taong ito kaya siya ay pinauwi na lang. Now, nung siya ay pinauwi, binigyan siya ng gamot na galing kay Dr. Fabunan, siya po ay gumaling. Kung nagtataka po kayo kung bakit sinasabi ko ay Maring Corona, hindi ko po kasi pwedeng sabihin dito yung exact word ng pangalan ng alam nyo na po kasi ide-demonetize tayo ni YouTube. Well, meron pong isang nag-testify nga, sinasabi ko sa inyo, at ito po ang kanyang naging pahayag, no? Sabi niya, I am holding the documented proof ng gumaling sa blank using the medicine of Dr. Fabunan. The patient was diagnosed by big medical center and condition became worse. But in administering the medicines of Dr. Fabunan, the person is very well now and on his way to full recovery. Ano nga ba ang pangalan ng gamot na sinasabi nila, mga e-vouchers? Ito po ang Prodex B. Hindi po ako doktor pero nabasa ko lang po ito, mga e-vouchers. Kaya magdoktor-doktoran tayo sa mga oras na ito, mga e-vouchers. Alright? So ang Prodex B po ay combination ng tatlong gamot, mga e-vouchers. Ito ang Procaine, Dexamethasone at saka Vitamin B po. Ano ba itong Procaine, mga e-vouchers? Ang Procaine po ay isang anesthesia. Alam naman po natin, ang ginagawa ng anesthesia ay ini-induce po nito or binabawasan nito ang sakit na iyong nararanasan. Wow, ang lalim, di ba? So pwede po ito sa mga broken hearted dyan para makalimutan nyo kahit saglit ang inyong mga nararanasang sakit po. Yun. So anesthesia po itong Procaine. Ano naman po itong Dexamethasone, mga e-vouchers? Alright, ang Dexamethasone po ay basically gamot po ito para sa asthma, mga e-vouchers, at saka sa arthritis po. Ayan. At ang panghuli naman ay ang Vitamin B Complex. Alright, ano ba ang ginagawa ng Vitamin B sa ating katawan or Vitamin B Complex, mga e-vouchers? Well, basically ang ginagawa ng Vitamin B Complex ay it helps prevent infection, mga e-vouchers. Pinipigilan niya ang bawat infection na posibleng mangyari sa katawan ng isang tao. Well, mga e-vouchers, kung susuriin po nating mabuti, mukhang
merong punto or merong epekto nga itong gamot na ito at pinag-aralang mabuti ni Dr. Fabunan po itong mga i-vouchers. Isipin mo nga, ang dexamethasone ay para sa asthma at arthritis. So, alam naman natin na itong si Maring Corona ay tinitira talaga yung baga, mga i-vouchers. At yung vitamin B naman ay para sa infection, na inaano niya yung infection po, nilalabanan niya. So, baka nga, no? Merong punto itong gamot na ito at baka epektibo talaga. Again, I am not a medical expert, pero basically, makikita na rin natin dito na yung combinations pa lang ng mga gamot ay logical. Hindi lang siya basta-basta na nilagay lang dyan, okay? Alam mo yun, sa Bisaya, meron tayong tinatawag na panataka lang, okay? O tsamba-tsambahan na lang, okay? I-mix na natin ito. Hindi, kasi makikita mo pa lang dito, kahit ordinaryong citizens na hindi naman medical expert katulad ko, ay maintindihan na agad na, kaya pala ito sinama ni Dr. Fabunan kasi ito pala ang mga epekto nito. So, a little mix or a little combination, tamang volume lang, tamang sukat lang ng combination na yan or mixing na yan, ay makakagawa ka talaga ng isang epektibong gamot dito. At mas lalo nga pong nag-viral at pinag-usapan ang patungkol sa gamot na ito, mga i-vouchers, matapos mag-live ang team ni Dr. Fabunan na sila ay nagkiklaim na nadiskubre na nga nila ang gamot para sa pandemic na nararanasan natin ngayon. Sila lang daw po ay nag-aantay ng approval from the DOH, from the FDA at saka sa gobyerno. Nabanggit pa nga po nila dito na tinulungan daw sila ni Senator Bongo para mapabilis ang naturang approval at sila ay nagpapasalamat, mga i-vouchers. Ngayon, nung tinanong ni Raffy Tulfo si Senator Bongo, sabi niya ay wala daw siyang kinalaman sa lahat ng yun. Kaya medyo nakakalito nga, mga i-vouchers, kung ano ba talaga ang totoo. Marami ang bumabati ko sa FDA, bakit daw hindi na lang aprobahan agad? So bakit daw hinahaluan pa ng politika? Ito mga naging komento ng ilang mga netizens po. Ayon po sa FDA, mga i-vouchers, nung sila in-interview ni Sir Raffy Tulfo, hindi pa na nag-file itong Dr. Fabunan ng documents patungkol nga dito sa naturang gamot, mga i-vouchers. At noong March 20 po, mga i-vouchers, ay inilabas ng St. Luke's Medical Center na itong Prodex B daw, ito po yung tinutukoy nating gamot, ay talagang gamot para sa dengue, mga i-vouchers. At naniniwala naman si Dr. Dave Navarro at Nathaniel National, ito yung mga doctors, mga i-vouchers, na itong Prodex B nga daw ay malakas ang tsansa na gamot para sa kay Maring Corona, mga i-vouchers. At ayon naman po sa kampo ni Dr. Fabunan, matagal na raw po silang nag-file sa DOH para aprubahan ang Prodex B, mga i-vouchers. Ngunit sabi nila ay magpahanggang ngayon ay wala pa rin daw aksyon ang DOH patungkol rito. Alright, this is my comment about this one, mga i-vouchers. Bakit hindi natin bigyan ng chance nga itong si Dr. Fabunan? Malay natin, eto na talaga ang kasagutan. Alam niyo, ang problema kasi sa atin, masyado rin nating dinadaw ng ating mga scientists. Actually, isa sa mga hindi natin binibigyan ng budget dito sa Pilipinas ay yung mga scientists natin, yung mga mathematicians natin, maraming mga matatalinong Pinoy. Yun nga lang, aanin mo yung talino mo kung hindi ka naman kayang buhayin ito. Diba? Sa ibang bansa kasi, tulad ng Japan, tulad ng France, sa somewhere in Europe, mga i-vouchers, marami sa kanila, kahit sa Amerika, naglalaan talaga sila ng malaking budget para sa research po, mga i-vouchers. Katunayan nga si Marcos ay nagpatayo talaga ng isang research building, mga i-vouchers. Naglaan talaga siya ng budget para dito sa mga researcher. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, medyo parang malabo ata yung mayroong budget, malaking budget sa mga researcher, malaking budget para sa mga matatalino. Noong unang panahon, ang mga unang pinapatay kapag ka ikaw ay ang isang kaharian, ay sinakop ang isang kaharian, ang una nilang pinapatay ay ang mga matatalino, mga mathematicians, mga scientists doon sa
naturang kaharian. Kasi alam nyo kung bakit? Sila kasi yung core ng bawat success ng isang bansa or ng isang kaharian, mga Evadgers. Baga malaki ang ambag nila. Sila yung foundation. Kung wala yung kanilang utak, kung wala yung kanilang talino, ay babagsak ang isang kaharian or isang nation. Malay natin, itong si Dr. Fabunan ay isa sa mga nakaligtaang utak o nakaligtaang talino ng Pilipinas, mga Evadgers. Kasi alam nyo naman dito sa ating bansa, gawang Pinoy, wala tayong tiwala sa sarili nating kakayanan. Well, dapat maging proud tayo kung itong si Dr. Fabunan talaga ay nakadiscover ng naturang gamot, bigyan ng aksyon agad ng gobyerno. Di ba, pasalamat tayo, merong isang matalino o merong isang medical expert na nakagawa or naka-imbento ng gamot. Simple lang po, sa aking opinion, dahil merong promising na gamot, ganito ang gawin ng mga scientists. Magsama-sama sila lahat. Lahat ng mga chemist, lahat ng mga medical experts dito sa Pilipinas, magsama-sama lahat, pag-usapan yung gamot na yun. At kung meron mang kulang, kung meron mang kulang, mga Evadgers, dagdagan na lang. Kung merong sobra, bawasan. Alam mo yun, usisiing mabuti, saliksiking mabuti ang epekto ng gamot na ito. Alam naman natin na meron talagang flaws itong gamot na ito, hindi ito perfecto. Pero sa mausisang pagsusuri, sa tulong-tulong na pagsusuri, mga Evadgers, sigurado ako magiging perfect ito. Kaya nga sana bigyan agad ng action. Pero ito ang kailangan kasi natin. Kailangan natin ng utak sa panahon na to. Kasi yung virus hindi siya physical na kalaban. At saka napaka-komplikado po. Kaya kailangan rin ng komplikadong solusyon. At bilang pagtatapos po, mga Evadgers, balikan natin ang kasaysayan ni Agapito Flores. Si Agapito Flores po ang nakaimbento ng fluorescent lamp. Pero, ang nakinabang sa kanyang imbensyon ay mga taga-ibang bansa. Ang yumaman sa kanyang imbensyon ay mga taga-ibang bansa at hindi ang Pilipinas. Kaya sana po, ang talino ni Dr. Fabunan ay huwag sayangin tulad ng pagsayang natin sa talino ni Agapito Flores. Kasi tayo mga Pilipino, meron tayong crab mentality. Itong laging sumisira sa atin Hindi porket may nag-shine dyan, mayroong nakadiscover dyan, ay i-down na natin. Suportahan natin yan. Sana isuportahan lahat. Suportahan ng mga kapwa scientist, mga kapwa medical expert itong nagawa ni Dr. Fabunan. Yun lang po. Maraming salamat at thank you for watching this channel. Like, comment, and subscribe, and see you tomorrow for more talk, more conspiracy, more political issues at mga kakaibang kwento. See you! Peace out! Woo!